Good day mga kaharot, ako nga pala si Boy Harurot at ito ang aking kwento. Kababalik ko lang sa biyahe bilang isang full-time joyride MC taxi rider na naging empleyado sa isang kumpanya sa loob ng 4 na buwan. Ang kwento at kadahilan ng umalis ako sa pagiging empleyado ay hindi ko na lang isa sa publiko. Darating talaga ang time na kahit okay na okay at gustong gusto mo ang iyong trabaho ay wala talagang permanente sa mundong ito. Bilang isang empleyado, simulan natin ang kwentong ito sa pagising ko sa umaga. Hindi pa sumisikat ang araw ay nasa trabaho na ako. Oo, dito nga ay madilim pa, ginagawa ko na ang mga bagay na kailangan kong gawin. Naging masaya at nag-e-enjoy ako sa trabahong yon. Kaya naman masasabi kong binigay ko ang best ko at dedikasyon sa kumpanyang pinapasukan ko. Yung tipong halos buong oras ko ay binigay ko dito. Madalas, maximum of 10 hours overtime at 3 hours naman ang pinakamababa. Pumapasok din ako ng holiday at pati na rin ang araw ng aking rest day. Kaya naman, aalis ako ng bahay, natulog pa ang mga anak ko at uuwi naman ako, natulog na sila. Tama ang iniisip mo, kaharot. Mas marami ang nagiging oras ko sa trabaho kaysa sa pamilya ko. Minimum ang sinasahod ko. Lumalaki ito dahil sa mga overtime. Kaya naman, kahit papano ay medyo malaki-laki ang kinikita ko dito. Daw ang tanong, bakit nga ba ako nag-resign? Kung ikaw kaya ang nasa sitwasyon ko, ano sa palagay mo? Bakit ka nga ba alis sa pagiging empleyado? Gayong malaki naman ang sinasahod mo. Comment down nyo naman kung ano sa tingin nyo ang reason kung bakit aalis ka sa isang kumpanya o pagiging empleyado. Dumako naman tayo sa buhay ng isang MC taxi rider. Bilang isang MC taxi rider, sa totoo lang mga kaharot, marami ang good side sa ganitong kalakaran. Kaya naman, marami na ang platform na pwede mong ma-applyan at patuloy pang dumarami ang mga rider nito. Ano ba ang mga good side ng isang MC taxi rider? Unang-una, hawak mo ang oras mo kung kailan mo gustong magtrabaho. Yung tipong di ka obligadong gumising ng maaga. Pangalawa, wala kang boss dito na inaalipin ka. Yung tipong pang-5 tao ang binibigay na trabaho sa'yo. Pangatlo, mas malaki ang kinikita ko dito kumpara sa pagiging minimum wage earner o empleyado. Dito ay worth it ang bawat biyahe na kikitain mo. Yung tipong lahat ng galaw mo ay bayad at bonus pa kapag may pasobrang bayad ang mga pasahero. Sa palagay ko, ito ang 3 sa main reason kung bakit mas pinipili ng karamihan ang ganitong klase ng trabaho. Bukod nga dyan ay marami pang iba. Kasama na ang masaya kami sa pagmumotor at enjoy kami sa iba't ibang lugar na napupuntahan namin. Dahil napag-usapan natin ang good sides, syempre hindi mawawala ang bad side. Unang-una, dahil freelance ang trabahong ito, ay wala kang benepisyong nahuhulugan. Pangalawa, sa kabilang banda, sa madalas na pagkakataon, alam naman natin na delikado ang pagmumotor at karamiang nagiging sanhi ng aksidente. Kaya palaging doble ingat dapat. Lahat naman kasi ng trabaho ay hindi mo masasabing ligtas ka. Pangatlo, para sa akin, ang pinakaaya ko sa pagiging MC taxi rider ay yung kapag tinamaan ka ng katamaran ay walang pipigil sa'yo. Dahil tulad ng sinabi ko, hindi ka obligado kasi wala kang amo dito. Ika nga sa kasabihan, daig ng maagap ang masipag. Pero dito sa pagiging MC taxi rider, mas lamang masipag kaysa sa maagap. Pag masipag kang bumiyahe, sigurado papaldo ka araw-araw. Kaya kung umabot ka sa dulo ng bidyong ito, baka ito na ang sign mo, kaharot. Salamat sa panonood. Ride safe. Peace out.